Hello everyone! Ayan, have a good day. Andito tayo ngayon sa isang bahay ng aming alagang manok. So ito yung pinaka una-unahang paitlugan namin. Yun nga lang, ayan, sira na siya. Ay, wait lang, nahihingal pa ako. Pero ito yung kumbaga yung mga nasanay ng manok. Ayan, so hindi na rin talaga sila naalis dito. So yun, kaya naman ginawa ni Habi ng paitlugan. Ito na yung mga ang tawag nun, yung kusot ng ng mga yung kukupit ba, yun, ganon. So, ayan. Ngayon, ang gagawin ko, ayan, kita nyo naman yung lupa dito is masyado ng madami. Napakaganda na. So, maganda na nga to para sa ating itatanim ng mga gulay. Kaya naman, aking i-collect. Diba? So, ayan, may nangingitlog na dalawa. So, ayan, sirang-sira na to. Luna ang ginamit dito. Ito yung pinakakauna-unahan. Kaya lang nung nasunog yung bahay namin, ayan, may part siya na nasunog. Kaya naman. Pero yun nga, hindi naman namin naiwasan na tanggalin na yung mga manok kasi dito na sila nasanay. Kahit ilipat namin, yan, nakakalipat pa rin yung iba. So dito yung pinakakaunahan namin. Ayan. Tirahan ng aming mga manok. So ayan. Dito naman sa katabi, ito yung bago. So ayan, ilang lang naman nandito, ilang inahing manok. Yung pinakakauna-unahan namin. 19 pieces ata sila yung nilagay namin dito. So ayan, let's go na mailagay nga sa sako itong mga lupa. Ayan. So madami-dami to, kaya naman sisimulan ko na. Si Habi na nga lang daw yung hahakot ng mga aking lalagyan. So ayan, set up ko nga lang yung camera para naman makita nyo nga yung aking gagawin. O, diba? So, yan, uunahin ko muna nga tanggalin itong pagkain dito ng aming alagang manok para hindi naman siya malagyan ng dumi. Hinanda ko na nga rin yung aking mga gagamitin. Syempre, walis, yung sako na aking paglalagyan, pati daspan. So, ayan, yun na lang yung aking gagamitin. Bala ko sana gumamit ng kalaykay. Yun nga lang, ang plano ko lang naman talaga is yung mga nasa ibabaw lang yung aking kukunin. So, bali, dito, halo-halo na yung niya, may halo na ng kokopit. Yung ipot ng manok, pati yung mga nato yung dahon. Kaya parang maganda na nga tong taniman. So plano ko kasing dagdagan yung aking kamote kasi nakita ko nga na mayabong na nga yung pantanim namin dito. Tapos yung aking itinanim ay maganda na rin yung tubo. Kaya naman na-excite ako na magtanim ulit. Idadagdag ko nga rin yung lupa na yung sa tinaniman ni Habi ng sitaw, gawa ng patay naman na yun ng sitaw. Gawa nga ng naapektuhan siya ng langgam. Tapos nung halos maulan pa. So yun. Plano ko is i-additional ko na lang siya sa maiipon ko dito sa nagaling dito sa sa loob na itong manukan namin. Para naman kahit papano may lupa. Tapos yun nga. Yung anong tawag na ito? May kahalo na nga siyang kokopit, mga dahon, tsaka yung ipot ng manok. Yung nag-i-start pa nga lang ako dito magwalis, pero nakakaramdam na ako na pagod, tsaka parang ayaw ko nang ituloy kasi parang ang dami ng aking gagawin, o diba? So, yung mga straw na mga pinantali ni Habi dyan sa bubong nung manukan ay hinihiwalay ko nga para hindi siya masama doon sa aking iniipon. Pati yung mga dahon na hindi pa naman siya bulok, so yun, is ihiwinalay ko nga rin siya ng lalagyan. Hiwalay na sako para naman yun, hindi nga siya mapasama. Tapos yung mga manok dito nakasama ko ay tinutulungan nga ako, o diba? Sila yung nagkakalaykay doon sa sa pinagwalisan ko, tapos yun, kinakalaykay ulit nila, o di may wawalisin rin ulit ako.
Nung ako pa nga yung nag-aasikaso sa mga alaga naming manok, abay, pinagtsatsagaan ko nga silang gawan ng paitlugan yung sa dahon ng niyog. Talagang napatulong nga ako kay kuya minsan noon, nakuha kami doon kila mama gawa ng maraming niyog doon yun. Nakuha talaga ako ng dahon doon ng niyog, tapos yun, ako rin ang gagawa ng paitlugan nila. So ngayon, dahil si Habi na, ayan, ang kanyang DIY na paitlugan, abay, yung mga hiningi niya nga ang kokopit doon sa binibilhan namin ng mga retaso, yun na lang yung ginawa niya ng paitlogan dito. Kaya naman kung mapapansin nyo ay maraming ang sakong nakapatayo dito gawa ng ang laman yan ay kokopit. So okay rin lang naman, nangingitlog pa rin naman yung mga manok. So dito kami kumukuha ng turtle egg. Ito yung mga nilalagay na itlog ni Habi sa incubator. So ayun, para maging sisiw. Basta ang natatandaan ko 19 na pirasong inahin yung ipinasok namin dito, tapos 2 tandang. Tapos yun, nakabili si Habi ng 2 tandang ulit, kaya bali 4 yung tandang nakasama nung 19 na piraso na inahin. Kaya lang nung namatay na nga yung aming pinakakaunahang tandang, si Goldie, yun, di bali 3 na lang. Kaya lang yung ibang mga tandang naman na natira sa amin before talaga namang mauutak din ay nakakapasok. Kaya naman ang dami ng tandang na nakapasok dito. So yun, ang plano namin ni Habi total halos naman na sila. Yung iba na lang ata yung nangingitlog dito. So yun, i-out na namin sila. Tapos pipili na lang ulit kami doon sa bagong magiging inahing manok. So yun, doon na lang ulit kami pipili para nga mag-produce ng turtle egg. So yun ang plano namin. Tapos ang plano namin ngayon is tatanggalin na namin to, yung pinakakaunahan naming ginawang bahay na to. Kaya lang yun, yung mga manok ay sanay na dito. Kahit in-open na nga namin yung net, pa rin sila nalabas. So yun, gawa ng sanay na nga sila dito. Kauna-unahan pa lang ng paglipat namin dito, ito na talaga yung kanilang bahay. Kaya naman siguro wala na, sanay na talaga sila. So, ang plano ililipat namin doon sa kabila. Gawa ng yung mga inahin nga dito na hindi na nangingitlog ay ibebenta na namin. Yung sa katabing kubo naman neto, dapat ang mga mga inahin ay walang kasamang tandang. Kaya nga lang talagang may makulit nakakapasok gawa nga ng marunong nga silang lumipad. Abay, ewan ba naman sa mga manok na ito kung saan natutong lumipad. Simula nung lumipat kami dito marunong na silang dumapo sa kahoy. Kaya naman talagang kayang-kaya nila yon. So ayun, si Habi halos nga dun siya nagpo-focus na matapos nga yung net na maayos para nga makapagbenta na ulit kami ng fresh egg. Tapos hiwalay nga yung turtle egg. Kasi yung turtle egg kailangan talaga may tandang. So yung fresh egg talagang no need na may tandang. Para nga tumagal yung ng itlog. Hindi siya agad masira. So yun. Dahil sa sobrang tagal na nga ng trapal, ayan, marami na nga rin tong butas. Kaya kapag maulan talaga, yun na yung problema namin. So, although yung mga manok naman marunong naman talagang sumilong, so hindi sila ganun nababasa. Pero kapag malakas yung ulan, tapos may kasamang hangin yan, papasok nga yan dyan. Kaya yun ang problema. Kaya kailangan talaga namin makagawa ng kubo, kagaya nung sa isa. So ngayon, meron na si Habing mga bagong inahin. So yun, kung na nyo sa ibang video namin meron na nga kaming ginawang kubo dito sa may malapit. So yun, dun niya na nilalagay yung mga bago. Dahil dire-diretso nga yung pag-incubate ni Habi ng mga itlog, kaya naman dumadami na ulit yung aming manok. So ngayon kasi hindi na ganun kahirap para kay Habi yung pagbenta, gawa nga ng may kumukuha na sa kanya. So yun, pag nag 1 kilo hanggang magdadalawa talaga namang may nakuha na. Pero ang binebenta talaga lang namin yung mga yung mga roaster. Yun lang yung binebenta namin kasi nga nag-iipon nga kami ng mga babaeng manok para makapag-produce nga ng fresh egg.
Ayan, mabalik na nga tayo dito sa aking ginagawa. O, di ba nakadami na nga akong ipon? Hindi ko nga lang siya pinupuno kasi pagpasan niya ni Habi ay mabigat. So, kinakalahati ko nga lang yung sako. Dahil madami naman kaming sako ng sa pakain sa baboy, yun ang aking gagamitin. Kaya naman na-excited nga ako makapag-ipon ng mga dahon, ng mga dahon ng lupa. Gawa nga ng gusto ko nga talagang madagdagan yung aking tinanim na kamote. Tapos gusto ko rin nga magtanim ng talong, sili, okra, yun. Pero gusto ko sa sako. Kasi mahirap nga pag dito sa lupa namin, gawa nga ng very matigasin ba yung lupa dito sa amin, kaya naman makainis baga magtanim. Kahit nga medyo tinatamad na ako, abay kailangan ko nga tong ituloy dahil kagustuhan ko nga to. So ayan, talagang tinatamad na ako dyan. Gawa nga ng feeling ko ay naku, napakadami ko ngang gagawin at napakadami ko ngang iipunin. So ayan, yung mga manok ay tinutulungan din naman ako, kaya okay lang. So ayan, nandyan lang sila sa aking paligid. Gawa ng kapag nakapagwalis nga ako, alam nyo na may hinahanap yan dyan sa tabi-tabi. Akalain mo nga naman, nagsimula nga lang kami neto na mag-alaga ay sa 3 pirasong inahing manok tapos 1 tandang, pero ngayon, aba, grabe na. So ayun, nung una, talaga nung ako palang nag-aalaga, sobrang napalaki ko talaga sila. Kasi nga, hindi naman talaga ako nagbebenta nun. Pero yung sa itlog, talaga nakakapag-supply na nga kami, gawa ng merong kumukuhanan sa amin. Pero yung mga manok na tandang, talagang halos na ibenta ko sila, malalaki na. So, nito nang nandito na si Habi. Pero ngayon, yung si Habi na nga yung nagmamanage. Ayan, kapag 1 kilo na nga yung manok, ayan, ibinebenta niya na nga agad. Para hindi nga maipon yung mga tandang dito sa amin. Swerte na nga lang kasi nung halos nagpiesta yung mga barangay dito sa amin. Etong aking tita naman ay talagang tinulungan nga kaming maibenta. So yun, meron na nga pumupunta dito sa amin na bili. So yun. Kaya halos naubos nga yung pinakakaunahan naming tandang na mga manok. So ngayon, ang gusto naman naming ma-out ay yung mga kauna-unahan naman naming mga inahin. Gawa ng, syempre, hindi na rin naman sila nangingitlog. So, karni naman yung ating pakinabangan sa kanila. O, diba? Dahil, sayang din naman yung patuka. Although, mga, ano nga lang, yung mga dahon-dahon, yung mga galing sa palengke, mga ganon. Yung pinapakain sa kanila. So, yun. Minsan nabili si Habi ng palay. Yun. Kahit mga ganon, syempre, minsan may mga ano pa rin na nabili pa rin talaga kami. Lalo ang palay, diba? Dahil wala naman nga kaming palayan. Mahaba na nga yung aking kwento, ayan, at dumadami na nga rin yung aking naiipon. O, diba? Pag ganun-ganun lang, abay, madami na pala yung aking naipon. Akalain mo nga naman, oo. Habang ako nga ay busy dito sa pag-iipon ng mga mapagtataniman na lupa dito sa sako, abay, ang aking asawa naman ay busy rin. So magkahiwalay nga kami. Siya naman ay nananahinga ng mga lambat na may butas. Gawa nga ng yun, nalabas yung ibang manok. At yung ano naman dito sa kabila ay inaayos niya rin para nga mailagay na namin yung mga panibagong gagawing inahin. So, yun ang plano ni Habi. So, sobrang dami ng gawain sa farm. Diba? Halos parang yung buong araw mo talagang kulang na kulang. Sa simula pa lang sa umaga. Busy na kami pareho ni Habi niyan. Umpisa pa lang ng umaga. Habang hindi pa oras ng pagpakain ko ng mga baboy, ay talaga namang busy pa nga ako niyan magluto. Habang si Habi ay busy rin naman na sa bibigay ng mga pagkain sa mga manok, pati mga inumin. So yun, ganun ka-busy yung araw namin. So matatapos man lang ako niyan magluto, ay talaga namang oras na nga ng pagpakain namin sa aming alagang baboy. O diba? Ganon. At saglit na saglit nga lang ay tanghali na naman. O diba? Yun pa, parang yun pa lang yung aking nagawa ay tanghali na agad. So ganon. Ganon kabilis yung oras. Gawa ng, syempre pag tanghali na,
yung baboy na naman ulit ang aking aasikasuhin dahil papaliguan at lilinisan ko nga yung kulungan. So, si hubby niyan, busy na siya dyan sa paligid-ligid kung ano yun na yung kanyang mga magagawa. Kaya naman, ayan, nagkaroon nga ako ng time at sinipag na medyo tinatamad. May ganong part, sinipag pero tinatamad, ano. So, ayan, dahil ngayon, gusto ko lang talaga magtanim ng kamote kaya pinupush ko siya kahit tinatamad ako. So, ayun, may ganong part. Isiningit ko nga lang talaga siya sa aking time para naman nga magawa ko to dahil kapag umulan na naman, syempre mababasa na naman nga yan. Sayang naman, 'di ba? Dahil syempre pag nabasa, abay, pahirapan na naman ang pag-ipon ng lupa. Kaya talagang sinamantala ko nga talaga habang mainit. So ayan, buhaghag yung lupa kaya magandang ipunin, 'di ba? So, medyo matagal-tagal na rin kasi ako na hindi nga talaga ako nag-aasikaso ng manuka namin. Talagang hinahayaan ko nga si hubby dahil hati nga kami sa trabaho. So, ganun yung aming duty. Talagang hating-hati. Siya sa manok, ako naman sa baboy. Pero pagbenta na, so yun, para din lang naman sa amin yun. So, nirorotate lang namin. Iniikot lang namin yung pera. So, yun. Pag nabenta, so, yun. Kung mabibili ng patuka, ganun. So, ganun lang yung gawa namin ni hubby. Gawa nga ng syempre ay wala na ring income si hubby monthly. Di kagaya nung nasa ibang bansa pa siya. So, yun. Happy naman na daw siya. Pero, ewan kung aalis pa. Pero, ewan. Basta sabi niya, okay naman na daw yung life niya dito. Parang nakukuha niya na rin naman kung paano. So, di ba kahit papaano nakakapagtanim na nga rin kami ng ibang gulay. So, yun, nakakapagdala na nga rin sa palengke. So, yun, nakakapag-produce na rin ng itlog, manok. So, yun, pag bentahan ng baboy. Kumbaga, parang gano'n na lang yung life. So, kailangan talaga na mag-isip ng paraan. Hinayos ko na nga rin yung napatid na tali nung nasira nga yung nasunog na part ng ng luna dahil syempre kahit papaano ay masisilungan pa nila to. So dahil hindi pa nga namin natatapos yung isang bahay, kaya naman hanap-hanap muna ng paraan dahil talaga namang sa sobrang dami ng gawain, abay, napakahirap. Hindi na namin alam kung alin ang aming uunahin talaga. Kung alin na lang yung magustuhang gawin, yun na lang. Yun ngang kubo dito sa kabila ay hindi pa nga namin natatapos. O diba? Kalahating part pa lang. Sabi ni hubby, kapag may budget na daw na sobra. O diba? Kailan kaya magkakaroon ng sobrang budget? So, ganun. Mahirap talaga yung point na alam mo na wala ka ng pagkukunan. Yung parang alam mo na wala nang darating monthly. So, yun. Yun na yung part namin ngayon ni hubby. So, nandun na kami sa part na ganun na talagang wala na nga kami nga antayin monthly. So, kung ano na lang yung ma-produce namin dito sa farm. So, yun na lang nga yung aming source. Pero, carry lang naman kasi wala pa naman kaming anak. Kumbaga, halos more on pa sa aming mga alaga na pupunta yung aming atensyon. So, yun. Kaya naman, kaya yan, di ba? Ang daming tao na parang may mga anak na nga pero nakakayanan pa rin naman nila. So, ginagawa ko na nga ang inspirasyon yung aking kuya kasi si kuya talaga simulan rin nung umuwi na siya dito. Syempre, wala na rin siyang monthly sahod or quincenas, parang ganun. Hindi kagaya nung nagtatrabaho rin siya sa Cavite. So, nung umuwi na nga sila dito sa probinsya, yun. Although yung ate ko, may sahod siya monthly. Kaya lang, syempre, may dalawa silang anak. So, yun. Pero, carry naman. Kaya, paano pa kaya kami mag-asawa na wala pa namang anak, diba? So, yun. Yun nga lang, yun ang mahirap kapag wala ka nang babudget. Napakahirap, pero kaya yan. So, basta magsipag lang. Yun lang naman talaga yung kailangan. Huwag ka lang tumigil mangarap at huwag ka rin tumigil na gumawa ng paraan. Yun lang naman talaga yung kailangan dun. Kasi kapag parang nangangarap ka nga tapos di mo rin naman ginagawa ng paraan yung
kung ano man yung gusto mong marating, tapos wala ka namang ginagawa. So, parang wala rin namang saysay yung ganun. Kaya naman kung may pangarap ka nga, ay talaga namang i-push mo. Push mo talaga yan para naman maabot mo nga, di ba? Kahit papaano paunti-unti ay makakayanan din namin tong mag-asawa. Ganun lang talaga. Sa umpisa lang talaga napakahirap. Pero dahil magkatulong naman kami, sigurado naman na siguro darating din naman yung araw na malalagpasan rin namin to. So, yun na yun. Kaya naman, nagsisimula daw ay sa hirap bago marating yung sarap. Ako kasi, ginagawa ko talagang inspirasyon yung mga taong alam kong mapagkukunan ko nga sila ng parang aral, parang ganun. Kasi kagaya ng magulang ko, sila mama si papa. So, yun. Nung maging mag-asawa sila, so si papa nun may trabaho pa. Naging panadero yung papa ko. Tapos si mama wala din naman talaga siyang nag-stop na rin. Nagtrabaho pala siya nung dalaga. Tapos nung si papa naman ay yung nakapagpangasawa na nga, di syempre nag-stop na rin si mama sa pagtatrabaho. So nag-focus na lang talaga sila sa pagpamilya. Tapos nung parang nawala na ata si papa ng trabaho, so nag-pedicab driver ang papa ko. Tapos imagine, 6 kami. So, yun. Paano na lang yung pang araw-araw. Although, ang pagpe-pedicab nun talaga namang marami pa, kumbaga, malaki-laki pa yung kita. Hindi katulad ngayon. So, nung mga panahon na yun, talaga namang, alam mo yung pakiramdam na, yung, basta may mabili lang si papa niyang 1 kilong bigas, may tuyo, may kape, asukal. Basta ganon yung naging namulatan kong buhay. Kumbaga ganon talaga. Tapos yun, si mama, nagsipag talaga yun si mama. Nung mga nag-aaral na kami, talagang doon ko si mama nakita na talagang halos yung sakripisyo niya talaga ay ginawa niya. At doon nga rin kami kumuha ng inspirasyon kay mama sa pag-aalaga ng baboy. Gawa nga nung nag-aaral pa kami, talagang yun. Hindi talaga si mama tumigil sa pag-aalaga ng baboy. Although patining pa lang ang inaalagaan ni mama. Gawa nga nang wala pa naman siya makakatuwang na iba. Dahil si papa nga nun ay busy pa naman sa pagpipedicab. Pero dahil sa sipag, sa sakripisyo na ginawa ni mama at saka ni papa. So yun, nakapagpatapos ng 3 guro, o diba? May 3 guro akong kapatid. Tapos, yung bunso namin kasi, huli siyang lumabas. So, yun. Nag-aaral pa siya ngayon ng college. Tapos, ako naman nag-vocational. Tapos, more on, anong tawag nito? Yung more on company naman yung trabaho ko. Pareho kami ni kuya. So, yun yung naging, yun naman ang naging landas namin. So, ako, kaya hindi ako nag-aaral ng college gawa nga ng pinanghinaan ako ng loob. Kasi nakikita ko talaga yung sakripisyo ni mama. Parang iniisip ko na baka hindi ko kayanin, tapos nakita ko yung sakripisyo ni mama. Tapos parang hindi ko malang mapapalitan. Pero mali pala. Dapat pala ginawa kong inspirasyon yun na dapat nga matapos ko na makapag-aral para may maipalik man lang ako kay mama na yung sakripisyo niya. Pero ngayon, wala na tayong magagawa. Gawa ng tapos na yan. So, gumawa na lang ng paraan. Dahil marami namang paraan para maging maganda yung buhay. Para hindi ka nga maging mahirap, diba? Tapos, sakto din lang naman, gawa ng pag lahat naman pala professional sa isang pamilya, alam mo yung kagaya ngayon, sa aming magkakapatid, si mama kasi is may every 3 months check-up na siya, gawa na nagme-maintenance ng si mama. So, yun. Yung 3 kong kapatid, sila ang sa financial. Tapos, si kuya naman, kasi may tricycle siya. Siya naman yung nagdadrive para sa amin ni mama pagpupunta namin ng hospital, pag-check up niya. So, ako yung kasama ni mama. So, parang alam mo yung napaisip din kami na okay lang pala na hindi kami lahat naging professional kasi may kasama pa rin naman sila mama. Kasi may kasama si mama na ganyan na pag nag-check up, may kasama kasi nandito pala ako na hindi nga naging professional. So, tapos yung bunso namin kasi 9 years yung gap ng kapatid ko, yung magkasunod yung bunso tapos yung sinundan 9 years, o diba?
So, yun ang kasama nila mama ngayon. Kasi, kaming 5 may asawa na. So, yung bunso namin is college pa lang. So, yun yung kasama ni mama, di ba? So, yun. Parang ang ganda naman kasi parang nakaplano talaga lahat. So, yung sobrang sakripisyo ni mama noon, so yun, umaani na kahit papano ngayon si mama. So, hindi na ganun kahirap yung buhay namin kagaya dati. Dahil lang yun sa sipag at tiyaga, o diba? Kaya naman, talagang kapag may sipag at tiyaga talaga, alam mo nang may mararating. Basta sabayan mo lang talaga. Wag lang puro pangarap, talagang magsakripisyo. So, yun. Pinagmamasdan ko pala dito yung kalangitan. Gawa ng may binilad na palay si Habi. Umalis kasi siya saglit. Kaya naman medyo parang tinitingnan ko yung baka biglang umulan. So, madami-dami pa naman yung binilad na palay ni Habi. Kaya naman, alam nyo na, ako ang magliligpit nun. Ako ang magliligpit. Parang ganun. Kaya sabi ko nga nakapag-decide ako na i-stop ko nga muna tong pag-iipon ko nga dito ng lupa. Doon muna ako sa binibilad na palay ni Habi kasi baka abutan ng ulan. O, diba mahirap na kasi umalis siya saglit. So, ayan, titiklopin ko lang naman yan. O, diba? Tingnan nyo naman kasi yung kalangitan, abay nag-iipon ng ulanin. Kaya naman sayang yung palay. So, ayan, hanggang dito na nga lang muna itong aking video. Salamat sa pakikinig sa aking mga kwento at panonood. Bye!